buong pagpapakumbaba po tayong lumapit at humiling ng paglilinis sa ating Panginoon para sa mga bagay na nagawa natin laban sa Kanya. Ito man ay hayag o lihim. Mga kasalanang iningatan natin sa ating isip, pagkapuot o pagkamuhi sa ating kapwa o kapatid sa Panginoon. Mga hindi magagandang salitang nabitawan natin sa kanila lalo't higit sa ating Diyos. O alinmang bagay na ginawa nating hindi nagbigay lugod sa Diyos. Humingi tayo at ng kapatawaran sa ating Panginoon. Isa rin ito sa pagkakataon na binigay ng Panginoon upang mula sa ating mga labi ay masambit natin ang mga pasasalamat natin sa ating Panginoon. Una, sa ganap at totoong pag-ibig niya sa atin. Dahilan upang tayo'y maligtas sa biyayang buhay na ito, sa ating pamilya, sa ating hanap buhay, sa pag-aaral maging ang paggising natin sa araw na ito. Sa umagang ito, sambitin natin sa Lord ang bawat pasasalamat natin sa Kanya. Patuloy nating hilingin na muli pa samahan tayo ng ating Panginoon sa kabuuan ng ating gawain, ng Kanyang gawain. Sa umagang ito, i-bless natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na kasama nating dumadalo ngayon. Maging ang mga wala pa. Ingatan sila ng Panginoon sa kanilang pagparito. Sa ating pagpupuri, hingin natin ang buong lakas, sigla, at pananabik na makasamba sa ating Panginoon. Gayon din maging ganap, tapat at lubos nawa ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sa pag-awit, pagsayaw at pakikinig ng salita ng Diyos. Maging totoo at mula sa puso nawa ang ating handog na pag-awit at pagpupuri sa ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi mapupurihin sa parang nais ng Ang Diyos ay ating mapapurihan sa paraang nais ng Panginoon. Idalangin din natin ang may mga bahagi sa programa, ang mga magpapaawit, ang mga tatayo sa unahan. Gayon din ang ating tagapagsalita, ang ating pastor. Tanging ang Panginoon ang mabigyang papuri sa kanyang pagtayo dito sa unahan. Hilingin natin ang bigayang gabay na karunungan, lakas ng loob mula sa ating Panginoon at ang proteksyon sa anumang gawa ng kaaway. Ang tamang motibo sa kaniyang pagtayo dito sa unahan. Buong pagpapakumbaba silang maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. At maging daluyan sila ng pagpapala at kalakasan sila ng Iglesia ng Diyos. Idalangin din natin ang malayang pagkilos ng Santong Espiritu sa bawat isa sa kabuuan ng gawaing ito. Let's pray. Maging sa proteksyon at pag-iingat sa atin ng Panginoon. Mula umpisa hanggang matapos ang gawaing panambahang ito. Gayon din ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa para sa ilan pang mga activities natin sa araw na ito. Yan. Sa patuloy po nating pananalangin, sabi po sa Episo 6:17-18, gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu Santo. Laging maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.
Sige, patuloy po tayong manalangin. Panginoon naming mapagmahal, sa araw na ito, kami ay nagtitipon sa harap mo, aming dakilang Diyos. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan at pinagpapasalamatan ang biyayang ibinibigay. Sa aming pagtitipon ngayon, gabayan mo kami sa aming mga gawain. Naway maging tagumpay ang aming layunin at maging kapakinakinabang sa iyong mga plano. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat. Para pambili ng regalo, pampapasko. Pero hindi po tayo dapat mag-alala. Ang Lord po ang nagpo-provide at alam po niya ang lahat ng ating kailangan. Siya po yung ating dakilang pastol at kailanman po ay hindi po tayo magkukulang dahil nariyan po ang Panginoon. At dahil Pasko, ay hindi po natin palalampasin ang pagkakataon na tayo po ay umawit ng awiting pamasko. Let's sing, Hark the Herald, Angels sing! Peace on earth and mercy abound. God
mangyari di mapipigil, pagkat ika'y nagmamahal sa akin. Ihahalal ang kabutihan mo, kahit na saan pumaroon itataas ang pangalan mo, nang malaman nilang ikaw ang aking Diyos. Itatagak ang kalooban mo, kahit
Lahat, welcome church! Masaya po ba tayo na muli tayong magkakasama ngayong araw? Ayun, batiin naman po natin ang ating mga kapatid at katabi. Sabihin po natin sa ating mga katabi, nagagalak akong makita ka. So we are now nearing po sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya't maligayang Pasko po sa ating lahat. His birth is a beautiful reminder of love, light, joy, hope, and never-ending grace. Ito po ang buwan kung saan napupuno ang mundo ng ilaw, musika, pag-ibig at pagbibigayan. Let us take this moment po to pause and reflect on the true essence of Christmas. Higit sa mga regalo, dekorasyon at kasiyahan, ang Pasko po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos na dumating sa atin sa katauhan po ni Jesus. Gaya ng sinasabi sa Lucas 2 verse 11, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Kaya let us give thanks with a grateful heart. Patuloy natin siyang awitan ng may kagalakan at pasasalamat. Isigaw natin sa buong mundo ang kanyang kadakilaan. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na muling tumayo at sama-sama po tayong magpuri at umawit po sa ating Panginoon sa pangunguna po muli ng ating music team. Magpuri sa Lord sa pamamagitan po ng ating pag-awit. Patuloy nating itaas ang kanyang pangalan sa umagang ito. Patuloy natin siyang pasalamatan sapagkat siya ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Sabi nga ay, siya ay isinilang, sabi po sa Luke 2:11, our Savior was born, Christ the Lord. Siya po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, patuloy natin siyang papurihan sa kanyang napakadakilang pag-ibig para sa atin. Tunay na ang bawat pasasalamat ay magiging napakatamis sa kanyang pandinig. Kaya sa oras na ito, alalahanin natin yung mga bagay na ginawa niya sa atin. Sadyang kulang pa ang bawat salita, kulang ang bawat pagsulat natin upang maihayag natin kung gaano kadakila ang Lord sa ating mga buhay. Sadyang patuloy niyang ipinadadama sa atin ang kanyang pag-ibig na di kayang pantayan ng sino man. Lahat ng bagay ay binibigay niya sa atin. Tunay na kung kasama tayo ng Panginoon, kung kasama natin siya sa bawat paglakad natin, sa bawat paghakbang, na doon talaga yung patuloy niyang pagkilos sa atin. Sa bawat problema, nandun yung talagang pagtugon ng Panginoon. Sa bawat pangangailangan natin, nandun yung kanyang pagtulong. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Ano man yun ang ating kalalagayan sa ngayon. Tayo man ay masaya, nandiyan ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa kagalakan na binibigay niya sa atin. Tayo man sa mga panahong ito ay nalulungkot or may mabigat tayong dinadala sa ating puso. Ilapit natin sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang magko-comfort sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng kagalakan at kapayapaan. Tunay na sa ating Panginoon, wala na tayong hahanapin pa. Kaya sa ating buong buhay, tayo ay manatili sa piling niya. Sa buhay ko'y wala na hahanapin pa, kundi ang manatili
Bigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas, pagkat kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo't tuwina. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Walang may tatago, walang may itatago, lahat ihahayag. Sa piling mo'y malayang tumawa at umiyak. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumugat, bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas, pagkat kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas, pagkat kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas, pagkat kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas, pagkat kapiling ka.
give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Say, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw po ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na sadyang nag-alay sa amin ng pag-ibig na di kayang tapatan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw po yung Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para po kami ay mapatawad sa amin pong mga kasalanan. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa sandali ng aming kahinaan, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kami po ay mahirap sa mundong ito, Panginoon.
kahit mahirap yung buhay, Panginoon. We know, Lord, na nandyan ka po palagi. Ikaw po ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kayamanan mo, Panginoon, na di mauubos. Sapagkat tunay nga po, buhat sa kayamanan mong di mauubos. Pagkakaloob mo sa amin ang lahat ng aming pangangailangan. Sa pamamagitan ng aming pong panalangin may pasasalamat. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil lagi ka pong nandyan, lagi ka po namin kasama. Tunay, Panginoon, na ang aming pasasalamat ay taos-puso po namin ibinibigay sa iyo sa umagang ito. Purihin ka po, Lord, sa iyong kadakilaan at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po muna tayong makaupo. Di ko alam bakit pag si Mike tsaka si Tess eh. Hello Mike, tas Tess. Hindi kayo mag-asaway si Mike tsaka si Tess. Hello Mike, Tess daw. Mike, Tess. Okay, mag-ano muna tayo, Lord's table po muna tayo. No? Tinatawag po natin tong communion and we also, tinatawag din po na nila sa Tagalog po na Santa Cena. Okay, sige po. Giba may Bible naman po kayo, Leviticus chapter 5 po. Titingnan po natin. Leviticus chapter 5. May babasahin po tayong talata. May Bible po tayo kasi mas maganda po mula po sa Biblia, mabasa po natin na sinasabi ng salita ng Diyos. Pang-ilan nga pala yung Leviticus sa Biblia, yung mula sa simula? Pang-5. Pang-6. Pangatlo daw. Wow, ang galing. Oo. Nakita kasi yung table of content eh. Na? Okay, sige. Okay. Leviticus chapter 5 po. Tingnan po natin muna, no? Kung nakipapansin po ninyo, yung ating star, nakatagilid siya. Yan yung pagdating ng 25, gumagano yan, no? So makikita na po nila si Jesus. Yan. Leviticus chapter 5 po. Sabi po rito, Leviticus chapter 5, sabi po rito, kung kinakailangan tumistigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman, ngunit ayaw niya magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Kung ang sino man ay makahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi sa anumang bagay na marumi, nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya nagkasala at dapat panagutin. Kung ang isang tao ay sumumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, sa oras na malaman niya ito, siya nagkasala at dapat panagutin.
kung magkasalang sino man sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan at upang siya'y mapatawad, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa. O talaga, specific, no? O kambing. Iahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang mga kasalanan. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati, ang isa'y handog para sa kasalanan at isa na may handog na susunugin. Dadali niya ito sa pari upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan ng leeg, ngunit hindi puputulin ng ulo. Ang dugo ay iwiwisik niya sa tabi ng altar at ang natira ay patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog ng kasalanan. Ang tawag po natin sa English, yung trespass offering po yan. Ang isa namang iaalay bilang handog na susunugin ay sa kautusan upang patawarin siya. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng 2 bato-bato o 2 kalapati, magdadala na lamang siya ng kalahating salop na piling harina. Hindi niya ito bubuhusan ng langis, ni hahaluan ng insenso sapagkat ito'y handog pang kasalanan. Dadalhin niya sa pari ang harina, kukuha naman siya ng sandakot at susunugin sa altar bilang tanda na ito'y handog kay Yahweh. Ganito ang gagawin ng pari bilang pantubo sa alinmang pagkakasala na banggit. Tulad ng handog na pagkain butil, ang natitira ay para sa pari. Now, makikita po natin dito, ano po ito, yung mga kwento po ba kung saan pag ang tao nung lumantipan, magkasala. Mapapansin po natin dito, ano yung unang, pag halimbawa nagkasala siya, anong unang pwede niyang dalhin? Ano yung una? Kambing. Merong anong klaseng kambing? Babae. Hindi raw niya kaya. Anong dadalhin niya? Bato-bato. Ano yung bato-bato? Hindi ito yung bato-bato sa langit. Hindi niya. Ibon ito. Pag hindi pa rin niya kaya, isang dakot daw na harina. Mapapansin niyo mo rito mga kapatid, noong unang panahon, bakit may tupa, may bato-bato, at saka mayroong harina? Yan po yung ang pamayanan po kasi, nasasakupan po ng mga taong may kakayanan, medyo middle class, at medyo mahirap. Makikita po natin dito sa Biblia, walang tao, hindi niya pwedeng sabihin, excuse, dahilan, sobrang hirap ko Wala akong ihahandog sa Diyos. Mapapansin nyo, hindi. Kasi yung pinakamababa rito, isang dakot na harina. Ang tanong, para saan kaya yung harina na yon? Ha? Para saan yung harina na yon? Saan niya kukunin yon? Saan niya kukunin yung harina? Una, at ang kalangitan ay nanahimik. Saan galing yung harina? Ha? Sa Walter. Sa Walter, sa bakery. Hindi. Bakit? Saan galing yun? Alam nyo, ha? Trigo. Yun po kasi, yung harina, sa bawat bahay, parang kasi hindi naman sila kumakain ng bigas ng kanin. Kasi wala naman sila nun Harina, ginagawa nila ng tinapay. Yun yung pinaka-basic nilang pagkain. Ibig sabihin, sigurado naman kahit paano sa bahay nyo, meron kang pwedeng ialay para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Nakita nyo po yun? Ibig sabihin sa Bible po, anumang katayuan ng tao, basta nagkasala ka, dapat ayusin mo. At ang Diyos, noong unang panahon ito po lahat, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para ang tao mapatawad sa kanyang kasalanan. Mayaman man, middle class o mahirap, may paraan ng Diyos para siya'y mapatawad. Nakita niyo yun? Pero tandaan po natin, lahat po nito, yung mga sin offering na to, yung mga tupa na yun, o kambing, lahat po yan nung dumating si Kristo, napunan po yan kay Jesus Christ. So ang fulfillment, lahat po ito, pag Old Testament ka, you look forward. Siyempre, Old Testament ka, tumatanaw ka sa pagkamatay ni Jesus Christ. Kasi past sila past tense sila past. Nakalipas na sila So, kasi si Jesus Christ, New Testament na matay, no? So, lahat ng mga Old Testament, yung mga nasa lumang tipan, tinatanaw nila yung may darating daw na tagapagligtas, ibibigay buhay niya permanently. So, yung mga taga-Old Testament, tumatanaw sila. Paano naman tayo ngayon? Nasa present tayo. Tayo naman po ay we look back. Tayo naman ay tumatanaw ng pabalik. Doon pa rin, makikita po natin mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoon. So, ang sentro po talaga ng kwento na pinag-uusapan natin, isa lang po, ang ating Panginoong Jesus. Yan. Yung ginawa po niya. Kaya ito po, mga kapatid, ito po yung pag-alaala. Alam niyo po, ngayon, baka
mapapansin po nyo, may mga, hindi ko po alam kasi pag ako po may nakikita sa internet na kakaibang doktrina ito Mali. Pero gusto kong aralin, ang ginagawa ko, subscribe. Nagsasubscribe ako. Pero wag niyo isipin, hindi ko alam kung nag-appear doon sa aking, sa aking Facebook. Ang purpose ko naman po, kaya ganon, kasi nagsisend sila ng iba pang mga video patungkol sa kanilang doktrina. Ang purpose ko po para pag-aralan. Kaya pag nakita niyo po, ay, si pastor. Hindi po kasi hindi ko alam kung paano kung paano po maging makatanggap pa ng iba. Kasi inaaral ko po no? Ngayon po, sa internet po, marami po kayong makikitang maling katuruan patungkol po sa banal na hapunan o yung tinatawag nating communion. Tandaan niyo po, ito po ay simbolo at pag-aalaala sa ginawa ni Kristo. Yung tinapay po, ay ito po ay simbolo ng kanyang katawan. Simbolo po ito Yung iba po kasi sinasabi daw literal. Pag kinain mo na, pag itinaas na daw yon, literal daw na katawan. At yung saro ay literal daw na dugo. Nakakatakot, parang wow, ano na yun vampire. Vampire. Ano Tagalog ng ano ba Tagalog ng vampire? Alam niyo po, tanyo yung katabi niyo. Pwedeng vampire po yan. Tanong mo, meron ka vampira? Hindi po. Ito po ay pag-alaala, we remember what Christ did for us. Kaya ito pong mga binasa po natin kanina, bato-bato man, lahat po ito ay pag-aalay para sa katubusan ng ating kasalanan. So, ngayon pong umaga, tayo po ay mag-pray, lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi sabi po sa unang Korinto Kapitulo 11, ang naging issue po sa Korinto, ginagawa po nila to basta-basta na lang. So, sabi na ni Paul, kaya yung iba sa inyo naging masakitin, yung iba ay namatay na, yung iba po ay ang daming pinarusahan sila ng Panginoon kasi alam niyo, nilalaro nila, hindi ba nila siniseryoso. So ngayon pong umaga, lumapit po tayo sa Panginoon, ipagpasalamat po natin sa Panginoon ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. At the same time, hingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan upang sa pakikibahagi po natin ngayon, tayo po ay maging karapat-dapat po sa pagtanggap, pag-alaala ng katawan ni Jesus na napako sa krus at ang kanyang dugo na nabuhos sa krus para sa katubusan ng ating kasalanan. O sige po. Habang nagpe-pray po tayo, hiling natin si Kuya Leo. Kuya Jomar, pa-assist nga po. Pa-assist. Sige po, patuloy po tayo mag-pray. Kanina kinanta po natin, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. For He has given Jesus Christ, His Son. Distribute na po. Lahat po ito, ginagawa po natin dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sige po, patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Pasalamatan natin na meron pong tagapagligtas na ibinigay ang kanyang buhay para sa ating katubusan. Mapapansin niyo po mga kapatid, bakit ginagawa niya? Meron tupa, pag walang-wala, bato-bato, ibon, harina, bakit? Isang ibig sabihin lang yan, sa kahit na paanong paraan, gusto ng Panginoon, tayo ay makabalik sa Kanya at mapatawad ng ating kasalanan. Isipin niyo po, yun yung purpose talaga Kaya ginagawa ng Diyos ng paraan. Mahirap po ako, wala akong kayanan. Hindi, sige anak, gagawa natin ng paraan yan. Ang mahalaga, ngayong umaga, mapatawad ka sa iyong kasalanan at maibalik mo yung relasyon mo sa akin. Yun po naman talaga yung purpose at ito po yung inaalala po natin dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yes, Lord. Because of what the Lord has done for us.
Tayo po'y mag-pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo pong katawan na napako sa krus at ang inyong dugo ay nabuhos, Panginoon, para sa katubusan na aming kasalanan. Ginagawa niyo, Lord, ng paraan lahat po para kaming mga tao makabalik sa inyo, Panginoon, at maayos, Lord, yung aming atraso sa inyo at yung mga nagawa namin mga pagkakamali. Kaya, Lord, sa umagang ito, we remember, inaalala po namin, Panginoon, ang inyong biyaya, ang kapatawaran, ang kamatayan ng aming Panginoong Isus, ang kanyang paglilibing, at ang muling pagkabuhay niya, Panginoon, at pagbabalik. Salamat, Panginoon, ngayong pong umaga. Nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po ito para nabuksan, Panginoon, ang daan upang kami mga taong makasalanan ay mapatawad, Panginoon Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 11, sabi dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. So si Paul, tinuruan ng Diyos mismo. At ibinigay ko naman sa inyo, nung gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piras iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatay ng Panginoong hanggang sa kanyang muling pagparito. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa dakilang bagay na ginawa niyo sa amin. Ibinigay niyo yung buhay upang kami tubusin, Panginoon, sa aming kasalanan. Ito lang, Panginoon, palagi, pag naalala ko po personally, nakita ko, Lord, grabe yung awa niyo, Panginoon, na gusto niyo, Panginoon, ang tao makabalik sa inyo, Panginoon Diyos, at mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung na natin uli-muli yung mga
doon sa, wala naman tubig, kaso nahulog po siya, 60 hours po siya. So wala siyang pagkain, iyak siya ng iyak. Kasi nga, nahulog po siya doon sa balon, no? At, kumbaga, ito sa Amerika po kasi nangyari to, talagang televised po yung nangyari. Kung paano po na-rescue po siya. Grabe. Buwis buhay po yung yung pangyayari pong ito, na kung saan, kasi ang liit po ang liit po ng balon, at yung mga rescuer po talagang 60 hours po sila. Dire-diretso po kasi kung 24, 40, 82 days. Kulang-kulang po 3 araw. Wala siyang tubig, wala siyang pagkain. Baby po yan eh. Oh. Ang ginawa po ng mga rescuer, talagang sila po ay nagbaba ng tali. May tao talaga, bumaba talaga. Isa lang, hindi kakayanin na madami. Dahil nga masyadong maliit yung opening po ng balon. Para siya po talagang grabe, ang tagal, ang hirap. Lumang balon po yun. Di ba? 1987, siyempre, wala pa masyadong mga LED na yan, mga ilaw-ilaw na po yan, no? Yung mga nag-rescue po sa kanya, non-stop po talaga ang ginawa po nila para yung batang ito ay ma-rescue. Ito po itsura po niya, no, nung siya po ay makuha. Ano po yan? Sugat-sugat po siya. Nagka-problema po siya. Kasi isipin mo yung mahulog ka doon, di ka tumama-tama ka doon sa mga tagiliran. Baby po yan eh. So, nailigtas po siya ngayon. Alam niyo po, ito na po itsura niya ngayon. Yan na po siya ngayon sa nung malaki na po siya. Yan na po siya. So, parang may po siya sa noo. Di ba, no? Alam niyo mga kapatid, nung ang tao magkasala, nahulog din po tayo eh. Nahulog sa kasalanan yung ating unang magulang. Kaso nung si Adan at si Eva nahulog sa kasalanan, isinama po tayo lahat. Kaya lahat po tayo naging makasalanan. So, walang pag-asa para ang tao po ay maligtas. Kaya para po yung mga rescuer, ang ginawa po ng Panginoon, siya mismo'y bumaba. Doon po sa lugar na kung saan tayo, lubog po tayo sa kasalanan. At yun po, yung pagbaba ng Panginoon, tinatawag po natin na Christmas. Yun. Christmas po siya. Yan. Ngayon pong umaga, ang Christmas po ay magandang balita po yan. It is good news. So the good news of Christmas, ngayon pong umaga, no? Titingnan po natin, bakit yung Christmas naging good news po siya? Bukod sa may 13-month pay, doon sa mga may trabaho, bukod sa mga pwedeng mangaroling na, bukod po doon, no? Titingnan po natin sa Biblia, bakit naging good news po itong kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Luke chapter 2, buksan natin uli ang ating mga Biblia, talatang 8 po, Luke chapter 2, pero babasahin po natin sa Tagalog, kasi English po, dalawa po yung nilagay ko rito, no? Sabi po rito, Luke chapter 2 verse 8, tingnan po nyo sa Biblia po ninyo, yan. Kita na po nyo? So, hindi pa alam ng mga tao, na may pinanganak na tagapagligtas. Hindi pa nila alam. Kumbaga, siyempre yung ito yung ina-announce niya, pinapaalam pa lang. So, wala pa masyado nakakaalam nito. Ngayon, ang ginawa ng anghel, pinaalam po niya sa mga pastol. Yung mga nag-aalaga po nag-aalaga ng mga tupa. Kasi yun yung kalimitan trabaho po ng mga Hudyo. Sabi po sa verse 8, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot, sabi po ron. Ngunit sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa iyo. Dalang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan niyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahigas isang sabsaban. Yung sabsaban po, ito yung kainan po ng hayop. Di ba? Yung ganon. Yun po ang tawag po nila, sabsaban po yun. Yung kinakainan po ng mga kabayo, ng mga asno. Yan. Biglang lumitaw, kasama ng anghel, ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Nang makalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin, sabi nito, ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Now, ngayon po umaga, titingnan natin, bakit ang Christmas ay good news? Kasi sabi nyo, may magandang balita ako. Yan. Dahil ngayon ipinanganak, nung gabing yun, di nila alam na may pinanganak na palang tagapagligtas. Sabi, ha? Sino yun? So sinabi na Bethlehem nga raw po, no? So ngayon, titingnan natin bakit ang Christmas ay good news. Now, hindi naman siya good news dahil sa panahon nito ay may regalo. Hindi po ganoon, no? Hindi po ganoon. Meron pong may isang bata po, yung pamilya po niya, hindi naman nakakilala sa Diyos, unbeliever po sila. So, hindi sila nakakilala. Ngayon, itong batang ito, pero nagpe-pray siya, sabi niya, Jesus, sana sa December 24, meron akong bike, yung bisikleta. Sabi niya, yun ang gusto kong pamasko. Bakit 24? Kasi para pag sa 25, magbabike daw siya sa labas. Papakita niya sa kanyang mga kaibigan. Halos isang buwan, araw-araw, nagpe-pray siya. December 16, wala. 17, 18. Parang kinakabahan na siya, parang walang bike. 20, 21, naku, talagang lalo sa kinakabahan. 22, 23, walang bike. 24 ang usapan. Sabi niya, dapat Lord, bukas may bike ako. Parang tingin niya mukhang tagilid. Ang ginawa niya, ano kayong gagawin ko para makumbinsi niya ang Panginoong Yesus na bigyan siya ng bike? Umikot-ikot siya sa bahay, nakakita siya nung yung Virgin Mary, yung estatwa. Yung maliit na ganon. Kinuha niya ngayon. Inilagay niya sa kwarto niya. Doon sa kwarto, ikinulong niya doon sa yung mga cabinet. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, Jesus, kung gusto niyo pong makita ang inyong ina, bigyan niya. Di na niyo makikita yung ina pag hindi niya binigyan akong bisikleta. Maniwala kayo, hindi niya makakalabas dyan. So, tinakot na niya. Ang persona to. Sabi niya, doon sa hindi niyo binigyan. Patay niya sa akin, hindi niya makakalabas. So, tinakot na niya. So ngayon ang tanong, anong good news doon? Siyempre, walang good news sa kanya So dito makita po natin mga kapatid, nagkaroon ng balita kasi may mga anghel. Actually, nalaman nga lang ni Mary. Kasi si Gabriel ay dumating. Sinabihan siya na siya yung gagamitin. Nalaman din ni Joseph kasi kinausap din siya. Actually, wala naman kundi yung mga anghel ang inutusan ng ating Panginoon. At ang sabi dito, yung magandang balita ay para sa lahat Para sa lahat daw. Wow! Diba, no? So ngayon titingnan natin, bakit ang Christmas ay good news? So ang tawag natin dyan ay Pasko. Natandaan po natin, yung Christmas po ay may root word po siya na Christ. Kita nyo yung Christ. Kaya minsan, di ba nakita nyo minsan pag bumabati, ine-ekisa nila yung X tas mas? Alam nyo, pang-iinsulto po yon. Kasi yung X po sa ay unknown yon. So hindi natin pwedeng gamitin yon. Yun po ay paraan para ipakita. Hindi naman natin kinikilala si Jesus, So, X yan. Pero ngayon, titingnan natin, bakit ang Christmas ay good news po siya? Okay, number 1, tingnan po natin, bakit siya naging good news? Kasi ito po yung katuparan. It is the fulfillment. Fulfillment ng alin? Tandaan po natin, ito pong si Lucas, siya po ay medical doctor by profession. Ang sabi po ng Biblia, ang ginawa niya, dahil siya po ay nakapag-aral, sabi niya, ganito ang ating gagawin. Isusulat natin yung nangyari kay Jesus ng maayos. Talagang sabi niya, mag-i-interview tayo ng mga taong nakakita. At sabi niya, maglalatag ako ng isang kwento na maayos kung paano niya ipipresent. Kasi nakapag-aral po siya Alam niyo po, nandun kami sa seminary, pinag-aaralan po namin sa original po, sa Greek po yung sulat ni Pedro, ni Pablo. Si Pablo kasi aral po yan. Si Pedro, anong trabaho? Mangingisda. Kaya alam mo, pag binasa mo sa original yung sinulat ni Pedro, ang gulo. Kasi nga, mangingisda Pero may mensahe na doon naman, hindi katulad ni Pablo, talagang organized kasi may aral. Ang ginawa ngayon ni Lucas, isinulat niya ng maayos. Tingnan niyo po yan sa Luke chapter 1. Di ba may Bible tayo dyan? Tingnan niyo. Luke chapter 1, verse 1. Sige. Luke chapter 1. Basahin mo nga yan. Kagalang-galang na Teopilo, di ba sabi niya? Yun yung sinusula, niya Okay.
Oo, kaya? Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ang isang Maayos na salaysay. O, tignan mo, ha? verse 4, upang lubusan utos, ay upang lubusan ninyo matiyak ang katotohanan ng mga ito. O, tignan mo? So, si Lucas, kasi aral po siya, inayos niya yung kwento. Yung kwento, yung presentation niya, galing, ayos talaga, sabi niya. Di ba, no? So, dito makita natin, yung kwento patungkol kay Jesus, hindi po to katang-isip lang. Kasi may mga witnesses eh. Ini-interview nila, tinitingnan nila, siyempre, mga, di ba? Sila eh, kumbaga, ano pang nangyari? Ikwento mo naman sa amin, di ba? So, ganun po. So, parang naging biography, parang kwento ng ating Panginoong Hesus po yan. Now, yung kwento ng kapanganakan ng ating Panginoon, hindi naman po yan bago pa. Kasi ayon po doon sa mga nagsasaliksik, pinanganak si Jesus ay 500 BC. Kasi yung calendaring natin medyo may pag sabi yung BC, doon po na kasi dapat magsisiro sana siya. Alam mo, hindi masyado accurate yung date no? So 500 BC po, 5 BC. 5 BC po siya pinanganak, ang sabi po ng Biblia. At dito makita po natin na bago pa ipinanganak si Jesus, 700 years before, 700 mula bago ipinanganak siya, si Isaias, hinula po yung kanyang kapanganakan. Tingnan po natin dito. Sabi po rito, no? Isaias 9:6. Si Isaias po ay 700 taon bago ipanganak si Jesus, ha? Ang tagal. For unto us, sabi niya, a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yeah? So dito po makita po natin, ang Christmas, kaya po siya ay good news, kasi matagal na po, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. It is the fulfillment. So, God made His promises. Ginawa ng Diyos ang kanyang pangako, at tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na maipapanganak na tagapagligtas. Si Jesus ipinanganak bilang katuparan sa pangako ng Panginoon. Alam niyo po ba, sa Biblia, sa Old Testament, mayroon 350, 350 mga talata patungkol sa kapanganakan ni Jesus. Propesiya. Ito pong kay Isaias na to, isa lang po siya sa 350. Ibig sabihin, noon pa po, ipinapangako, may tagapagligtas. Hindi ko na po nilista lahat yan, napakadami po. Ang sabi ng Diyos sa Old Testament, may darating na magliligtas sa inyo. Siya ang tutubos na yung kasalanan. Nung pinanganak si Jesus, this is the fulfillment, mga kapatid. Ang pinangakong tagapagligtas, ang manunubos po, naganap nung gabing yon. Hindi nila alam. Hindi na nga nila alam eh. Kaya nga, pinaalam sa kanila ng anghel. Now, alam niyo po mga kapatid, buti na lang ang nangako ay ang Diyos. Kasi tayong mga tao, marami po tayong pangako, pero iba, hindi naman talaga natutupad eh. Pwede siguro dahil naging imposible na, parang imposible. Di ba, may sasabihin mo sa iyong anak, bibilang kita, no? Ang problema, nung time na ayos pa, yung kalagayan, yung pinansyal. Ay, nung panahon na dapat to pa rin naubos na. So medyo, ganun po talaga eh. So sorry na lang po tayo. Pero maganda po dito mga kapatid, yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, noon pa po, ipinangako ng Diyos na ito po ay mangyayari. Kaya nung ipinanganak si Jesus, ang good news po dyan, ito na po yung katuparan ng sinasabi ng ating Panginoon. Yan po yung katuparan. The Christmas story is the story of God's promises. Ang Pasko po, ito po'y kwento ng mga pangako ng Diyos para po sa atin. Alam nyo, kaya po tayo nagpe-pray, kaya po tayo nagwo-worship, kaya po tayo nagse-serve. Lahat po yan, base sa pangako ng Diyos. Kaya sabi giba ng Panginoon, sige anak, maglingkod ka, lalago ka. Akayin mo yung mga taong ito at yung mga taong yan talagang magpupuri. Lahat po ito mga kapatid, ginagawa natin base sa pangako lang ng Diyos. At pinangahawakan po natin yan. Kasi ang Diyos po ang nagsabi po niyan, no? So, no si Jesus ay pumunta rito, Jesus came to rescue, to recover, and to reconnect you.
Siya po ay pumunta para tayo i-rescue. I-recover po tayo. At siyempre, ibalik tayo sa ating Panginoong Hesus. Number 1 po mga kapatid, ito po ang hamon. Bakit ang Christmas ay good news? Kasi ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos. Ang maganda dito, kapag ang Diyos ang nangako, may mangyayari at matutupad po yan. Diba? Matutupad po yan. Kaya, ito pong sinasabi ng salita ng Diyos, talagang, Lord, pinangahawakan ko na lang po yung sinasabi ninyo. Kahit parang ang labo, Panginoon eh. Parang walang pag-asa. Pero ang sabi ng Biblia, ang sabi kasi sa Mateo, sa Roma 8:28, bukas nga po sa inyong Biblia. Roma, Ate Mabik, pabasa nga po yan. Roma, wala ka pong sige, sino pong Ate Ishel. Roma 8:28. Bakit parang ang hirap? Parang hindi naman parang hindi umaayos. Ba't ganito ang nangyayari? Ako na may nagmamahal sa Diyos eh. Nais ko naman talaga sumunod sa Panginoon. Tingnan natin kung anong sinasabi ng Panginoon patungkol dyan sa buhay natin. Roma 8:28, no? Bakit ganito? Parang, di ba? Parang masyadong ang gulo. Gumagawa ng ano? Ayan. Tingnan niyo po mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, lahat daw na nangyayari sa atin, para sa ating ikabubuti. Ikabubuti, nagkasakit nga, minsan namatay pa, minsan yun yung ganda sa Panginoon eh. Hindi mo kinakailangan intindihin lahat. Ang kinakailangan mo lang pagtiwalaan siya. Kasi may pangako siya eh. Pero hindi lahat ng bagay na pangit ay magiging ikabubuti mo kasi sabi ron, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His promises. Iyon po, yung pangit magiging mabuti kung nagmamahal ka sa Panginoon. At tinawag ka niya sa kanyang layunin. Kaya hindi para sa lahat po ito. Kaya ito yung panindigan natin, talagang dapat tayo magtiwala, pinangako ng Panginoon. Kaya Christmas is good news. This is the fulfillment. Matagal na. Kaya nung nangyari yun, biglang na lang, nangyari na pala ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa po, bakit ang Christmas ay good news po siya? Hindi lang dahil ito'y katuparan ng ating Panginoon, katuparan ng kanyang pangako. Pangalawa po, ang Christmas ay, it is the deliverance. Ito po yung ating kaligtasan. Sabi po dito, no? Tingnan po natin. Sabi po dito sa Luke chapter 2, verse 10 hanggang 12. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, hindi lang ang Christmas, ang Pasko ay katuparan sa pangako ng Diyos. Ito po yung kaligtasan po natin. It is the deliverance, not just the fulfillment. Kaya pala pinanganak ang ating Panginoong Hesus para tayo iligtas. Yun pala yung purpose. Hindi po natin kaya, di natin kaya sa mga nangyayari sa ating buhay. Kailangan talaga natin ang Panginoon para tulungan po tayo. Di ba? Kaya nga dito sinasabi po ng Biblia sa Matthew 1:21. Gusto ko po sanang sauluhin niyo po ito. Magandang talata po ito, Matthew 1:21. Pwede rin po siya sa Tagalog. Tagalogin po natin. Kasi sabi ng anghel kay Joseph, sabi niya, pag ipinanganak yung bata, ito ang ibibigay mo sa kanyang pangalan. Matthew 1:21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. For He shall save His people from their sins. Yung pangalan pa lang po Jesus, ibig sabihin, Savior na po yun. Kaya good news po talaga yung Christmas eh. Kasi ito po yung ating kaligtasan. Nung pinanganak ang ating Panginoong Hesus, na doon po nangyari po yung kaligtasan. Nako, matutupad na po. Grabe. Meron ng kapatawaran. Alam niyo po yung sa Old Testament po, na mga inaalay po nila, lahat po yung temporary. Bakit?
Kasi pa nagkasala sila ulit, balik ulit, back to basic. Mag-aalay ka ulit. Kasi tuloy-tuloy yun eh. Nung dumating si Jesus, permanent na po ang kaligtasan. Kaya ito po yung maganda po sa Christmas eh. Nung dumating si Jesus, permanent na po yung salvation. Permanent na po ang kapatawaran. Pumunta ang Panginoon dito para tayo ibalik sa Diyos. Dahil nga nagkaroon ng alitan ang Diyos at ang tao dahil po sa ating kasalanan. Nung si Jesus po ay ipinanganak, ang ginawa po kasi ng Biblia, kwento ng Biblia, si Jesus po ay dinala sa templo ni Maria at ni Joseph po, ni Mary at ni Joseph, para ihandog sa Panginoon. Wow, iba yun ang ginagawa natin sa mga bata, inihandog sa Panginoon. Ngayon, meron pong lalaki doon, ang pangalan po ay Simeon. O, tingnan po natin yung kwento si Simeon. Sabi po rito, no? Luke chapter 2, verse 20. There was a man in Jerusalem whose name was Simeon. May Tagalog ba tayo dyan? Wala. Sige. Sabi po rito, no? This man was righteous and devout. So, siya'y matuwid at deboto talaga. Looking forward to the consolation of Israel, the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit. So, sinabi ng Banal na Espiritu sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas. Grabe. Grabe, no? Hanggat di raw niya nakikita yung tagapagligtas, hindi siya mamamatay. Wow, ang tagal nun. Hindi niya alam kung kailan mangyayari yon. And he came by the Spirit into the temple. So yung pagpunta niya sa templo, talagang udyok ng Banal na Espiritu. And when the parents brought in the child Jesus, sabi doon, to carry out the custom of the law, he took him in his arms. Ang ginawa ni Simeon, kinuha niya si Jesus at kinarga niya. And blessed God and said, itong sinabi pa ni Simeon, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all the people, a light for revelation for the Gentiles, and the glory of your people Israel. Alam niyo, nung kinarga niya si Jesus, sabi niya, nakita ko ng aking mata, ang kaligtasan. Sa palagay niyo kayo, ano nangyari pagkatapos dyan? Ha? Di ba? May patay kasi sabi. Di ba? So nakita na niya. So dito makita po natin, maging yung mga tao, iniintay talaga yung tagapagligtas. Nung madala niya si Jesus, sabi niya, kaya nga sabi niya, Panginoon, kung babasahin niyo po tuloy-tuloy, sabi niya, Panginoon, pwede na niyo akong kunin na mapayapa. Nakita ko ng kaligtasan. So yung Christmas, hindi lang katuparan ng pangako ng Diyos, ito po yung ating kaligtasan. Di ba? So good news po yan. Yung salita pong Savior, sa Griego po, ang ibig sabihin po niya na esoter, ay ibig sabihin po niyan, yung taong nagliligtas. Yung inililigtas niya ay yung desperado, yung walang kakayanan, hindi alam kung anong gagawin, wala siyang kakayanan para tulungan yung kanyang sarili, kaya kinakailangan niya ng tagapagligtas. Yun po yung kwento natin. Wala tayong kakayanan, kaya tayo tinulungan at iniligtas ng ating Panginoon. Diba? So, yun po yung pangalawang dahilan kung bakit ang Christmas ay good news. Hindi lang ito'y katuparan ng pangako ng Diyos, ito yung ating kaligtasan. Pangatlo po, bakit ang Christmas ay good news? It is the presence. Ito po yung presensya ng ating Panginoon. Diba? Sabi po rito sa Matthew chapter 1. Tingnan natin Matthew chapter 1. Tingnan natin this is how the birth of Jesus the Messiah happened. His mother Mary was engaged to marry Joseph. O, tandaan niyo po sa Biblia po, pag nabanggit si Mary, siya po ay yung ina ni Jesus. Very technical po yan Mary is the mother of Jesus. Hindi po sinasabi ng Bible, Mary is the mother of God. Tandaan niyo po yan Very technical po yan. Walang ina ang Diyos. Ang may ina, si Jesus kasi naging tao siya. Di ba? So, very technical po yan So, his mother Mary was engaged to marry Joseph. So, meron na engagement. But before they married, sabi daw, he learned that she was expecting a baby. Abay, buntis. She was pregnant by the power of the Holy Spirit. Mary's husband Joseph was a good man. He did not want to cause her public disgrace, so he planned to divorce her secretly. Ang tanong ganito, sandali, hindi pa sila kasal bakit magdi-divorce? Kasi sa kanila po, noong unang panahon ng kanilang ugali, pag kayo po'y engaged, ang treatment po nila, mag-asawa na kayo. Pero hindi sila nagsasama. Di ba? Ganun po yung kanilang kultura po nila yon. So ang ginawa niya,
Sabi niya, abay, buntis pala si Mary. So, sikreto daw na na kanyang hihiwalayan kasi nakakahiya naman. Kumbaga, naawa din naman siya. Sabi, ba't nagkaganon? So, yun ang kanya, no? So, habang iniisip po niya, sabi doon, no? But after Joseph thought about this, iniisip niya, nabalitaan na niya, no? An angel from the Lord came to him in a dream. The angel said, Joseph, son of David, don't be afraid to accept Mary to be your wife. The baby inside her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son. You will name him Jesus. Give him that name because he will save his people from their sins. All this happened to make clear the full meaning of what the Lord said through the prophet. The virgin will be pregnant and will give birth to a son. And they will name him, Emmanuel, ibig sabihin, God with us. Yung salita palang Emmanuel, ang Diyos ay kapiling natin. So yung Christmas, hindi lang yung katuparan ng pangako ng Diyos, hindi lang yung kaligtasan, ito na po ang Diyos tumahan na po sa ating kalagitnaan. It is the presence, mga kapatid. Di ba? Siguro na ano yung balita. Ano nangyari sa Syria ngayon? Di ba bumagsak po yung pamumuno ni Assad? Yung presidente ng Syria. Ito pong Assad, ito po ay back up po ito ng China at saka ng Russia. Evil po itong pinapatay po niya yung mga tao doon. Ngayon, di ba, binomba ng Israel kasi yung Hezbollah po ay na doon Binobombang Israel Di ba gumanti ang Israel? Habang palang ginigera ng Israel, may mga tao na galit na doon sa pamumuno dahil sa sobrang corruption po, di ba napabagsak po siya? Napabagsak po sila Mapapansin po natin mga kapatid, sa history po, meron na pong 12 gera na nilabanan ng Israel. 12 gera. 2 lang pong bansa sa buong mundo ang baga sa atin trained yung talagang bihasa na sa gera. Magbigay nga kayo ng bansa na grabe sa gera. Yun na involved sa gera? Iraq. Ano yung bansa na pag may gera, involved parati yan Amerika. Kaya pagdating sa gera, sanay na sanay sila. Grabe yung nila parati lahat yan Alam niyo yung pangalawang bansa na sa bihasa sa gera? Israel. Ang Israel po ay dumanas na po ng 12 gera. Doon sa 12 gera, panalo sila lahat. Alam niyo po yung gera ngayon, pang-13 ito. Ano sa tingin mo? Yung 12, panalo sila Sa palagay mo, matatalo sila ngayon? Sipin mo yon. Kaya kung pagdating sa gera, sanay na sanay yung mga, grabe mga kapatid ang niyan. Grabe. Bakit? Ito po God with us. Yung 6-day war sa Israel, di ba siguro sa history, yung 6-day war, 6 na araw na gera, 20 Arab countries versus Israel. 20 Arab countries po, 20 Arabong bansa nilabanan ng Israel. Dala sa tubig po yun. Dala po sa tubig, yung tubig. Na tubig. Dala po sa tubig yan. Ang ginawa ng Jordan, di ba may Jordan River? Pinutol, ay yun yung nagsusupply ng tubig sa Israel. Nagalit ang Israel. Gera. Yun talaga ginawa nila yun para talagang labanan ng Israel. 20 Arab countries. 6-day war. 6 na araw na gera. Ubos yung 20 Arabong bansa. Sipin mo, bakit ganun? Magtataka, ba't ganun katigas ang Israel? God with us. Amen mo ba? Mga kapatid, ito po yung mahalaga. Kaya yung Christmas, importante maintindihan mo, kasama ko ang Diyos. Amen mo ba? Yun yung parating isipin mo, hindi, kasama ko ang Diyos. Grabe yung laban. Hindi po napabagsak na Israel dahil magaling sila Hindi dahil backup sila ng US. Kasi sinasamahan sila ng Panginoon. Yun yung diferensya nila. Yun yung diferensya po nila. Sinamahan sila ng Panginoon. Kaya ngayon ng Iran, kasi ang Iran po ang nagsusupply ng bala sa Hezbollah, wala na po yun. Kasi wala na, iba na ang regime ngayon
Iba na po ang leadership sa Syria ngayon eh. Ang Gaza, hindi na rin pwede dahil pinutol na nila eh. Oh. Kamakailan, binomba na rin ng US yung mga Houthi sa Yemen. Kasi binobomba sila, di ba? Sinusuplayan din ng Iran yan. Ngayon po ang Iran po ay isolated na po sila. Tandaan niyo po 12 wars, 12 gera na pinasok ng Israel. 12 na po. Lahat sa 12 yung panalo. This is the 13th war. Pang 13 na po ito. Kaya isipin mo, sa palagi yung mananalo Israel, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Mananalo sila. Ito ang diferensya nila eh. God with us. Kaya mga kapatid, ito po ang hamon po sa atin. No? Sa pinagdadaanan nating bansa, pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ng ating pamilya, pinagdadaanan mo sa trabaho, ito yung maganda. Nung si Kristo ay ipinanganak, kasama mo ang Diyos. Amen po ba? God with us. Kaya ito po ang challenge po sa atin sa lahat ng ating issue po sa buhay. Panginoon, samahan niyo po ako sa labang ito. Samahan niyo po ako. Ang plano po ng Israel po ngayon sa Iran, kasi po itong Iran ay pinatalsik po nila talaga yung hari na matuwid. Pumalit po ay evil regime. Yun ang ibabalik daw ng Israel eh. Tatanggalin yung mga corrupt at masasamang leader ng Iran, ibabalik po nila. Ibabalik po nila yung dating hari talaga doon. Ang tanong, balik tayo. Palang sa palagay nyo, mangyayari kaya yon? Matatalo kayo Israel dyan? Maniwala kayo mga kapatid. This is the difference. God with us. Ibig sabihin, kapag ang tao, kasama niya ang Diyos, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Pag-pray po tayo. Hallelujah. Mga kapatid, habang nakapikit po ang ating mga mata, nakayuko po ang ating ulo, may mga issue ba tayo sa buhay? Parang hirap no? Parang hirap. Lord, talagang parang hirap no? Parang, ba't ganito? Si Jesus pinanganak. Ang sabi dito, para samahan tayo ng Diyos. God with us. Tandaan niyo po ang Israel, hindi po sila matapat sa Panginoon kahit na ganon. Pero kita niyo po paano sila sinasamahan ng Diyos. Hindi naman tuloy siya sabihin, hindi na rin ako hindi po ganon. Ang point po dito, ito nga, hindi pa nga sila nagtatapat, isinasamahan pa rin sila. Di lalo siguro pag tayo nag-ayos, di ba mga kapatid? God with us. Ito po yung magandang mensahe sa Paskong ito. Sabi mo, Lord, kasama ko kayo. Sa aming pinagdadaanan, sa aming mga problema, Panginoon, kasama ko kayo, Panginoon Diyos. Iyan isang bagay na gusto pong maano po natin. Sabi mo palagi sa Diyos, Emmanuel, God with us. Lord, kasama ko kayo, Panginoon. At sa oras na ito yung magandang mensahe na huwag niyong kalilimutan. Kasama mo ang Diyos. Sabi sa Mateo 28, sabi ron, no? Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo at katapusan ng daigdig. Panginoon, salamat po sa inyo pong salita. Sa aming mga problema na pinagdadaanan, sa mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon, hindi po kami lumalaban na mag-isa, kasama niyo po kami. Kasama ka namin, Panginoon, kaya magtatagumpay kami. Katulad ng Israel, magtatagumpay kami, Panginoon Diyos o God. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Good morning po. At ngayon naman po, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Basahin ko po sa inyo ang 2 Corinthians 9:7. Sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan. Sa umaga pong ito tayo po ay magbigay sa Panginoon sapagkat yun po ang nais ng Diyos at yun po ang utos ng ating Panginoon. At sa atin pong pagbibigay, magbigay po tayo ng may kagalakan at kung ano po ang ipinapasya ng ating puso. Ang lahat po ng ating pagbibigay ay nakalulugod sa ating Panginoon. Kagaya po ng Christmas, di ba? Ito po ay
ang Christmas po ay ginagawa po natin ito bilang pag-alala po sa ating Panginoon. Siya po ay pinanganak para sa atin. Siya po ang unang nagbigay at inialay niya po ang kanyang buhay para sa atin. Kaya bilang way din po sa pagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon, tayo po sa umagang ito ay magbibigay ng ating pong tithes and offering para sa ating Panginoon upang patuloy po tayong makatulong sa paglago ng gawain ng Panginoon. Upang marami pa pong tao ang makakilala at malaman ang kaligtasang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya tayo po sa umagang ito ay sama-sama pong magbibigay ng may kagalakan. Kailangan tayo po ay nakangiti. Isang ngiti naman po dyan. Parang lahat po tayo ay naging malungkot nung tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Kaya sa atin pong pagbibigay, kailangan po tayo po ay may ngiti sa ating mga labi at talagang taos sa puso po ang ating pagbibigay. Dahil ito po ang nais ng Diyos. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Maaari na po tayong magbigay. Mamaya pagkatapos po ng ating prayer, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na mapagpala sa lahat, salamat Panginoon sa mga blessing na pinagkakaloob mo po sa amin. Salamat Lord, sapagkat ikaw po ang nagtuturo sa amin na maging mapagbigay Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan ng kagalakan, na patuloy na tumulong sa iyong gawain, patuloy na magbigay ng aming pong tithes and offering bilang pagbabalik po ng aming pasasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala mo sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, sa bawat pagtatrabaho namin, sa mga source of income namin. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon. And we pray, Lord, ang lahat po ng malilikom na salapi ay patuloy na magamit sa ikalalago at ikalalaganap ng iyong gawain. Purihin ka po, Lord. Salamat po sa lahat-lahat ng pagpapala at biyaya mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede na po tayong magbigay. Come on, put 'em together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay kami pong third generation ng church ay mag-members po sa inyo in a creative way. Tara! Iyon, inutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang sensus na ito ay ginawa noong si Cirenio ang gobernador ng Syria. Pinatawag ko kayo ngayon para sa isang census. Pumunta kayo sa inyong lugar upang magpatala. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili ng bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Habang siya ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria.
Isinilang ang kanyang panganay na lalaki, binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang na nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Meron ako magandang balitang. Isinila ngayon sa inyo sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. To be continued. Pwede nyo po kaming i-follow sa aming pong page. Meron po ko diyang tigi-isang yung stick coffee. Bibigyan ko po kayo ng tigi-isa. Di ba? Gusto nyo magkape? Tayo po tumayo lahat. Salamat po sa Panginoon. Meron pa ba? Tinuro ako eh. Wait. May kakanta. Gusto nga pala. Sorry. Hindi po namin palalampasin ang pagkakataong ito na kami po ay umawit muli ng awiting pamasko. Yan. Awitin po namin yung sa araw ng Pasko. Maharap sa maraming mga hamon, puso'y patuloy na lalaban at pabangon. Tumitingin sa iyong biyaya at katapatan. Simoy ng hangin ay may awit na pahiwatig, mga anghel ay umaawit ng bagong himig. Nananabik sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Saan ang lahat magtitiwala sa iyo. Ibabahagi ang liwanag mo. Sa araw ng Pasko'y may pag-asa, pagkat Jesus ikaw ay kasama. Sa araw ng Pasko'y may ligaya, pangakong kaligtas ay nakamit na. Mundo man ay magbago, pag-ibig maglalaki.
pagpapala mo at kabutihan. Naniningning ikaw ang tala sa kalangitan. Sa kabila ng lahat, magtitiwala sa'yo. Ibabahagi ang liwanag mo. Sa araw ng Pasko'y may pag-asa, pagkat Jesus ikaw ay kasama. Sa araw ng Pasko'y may ligaya, pangakong kaligtas ay nakamit na. Sa araw ng Pasko'y may pag-asa, pagkat Jesus ikaw ay kasama. Sa araw ng Pasko'y may ligaya, pangakong kaligtas ay nakamit na. Mundo man ay magbago, pag-ibig maglalaho, liwanag ka ngayong Pasko. Thank you po. Sa Diyos po pinakamataas na papurit pa sa salang. Ibibigay po natin sa Diyos ang lahat ng papuri at ang pasasalamat. Aming Ama, sa umagang ito, tunay, hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Nanaog kayo mula sa langit at ibinigay ang inyong buhay, Panginoon, para sa aming katubusan. Kaya Lord, God with us. Kasama namin kayo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, pinasasalamatan po namin na hindi niyo po kami nilimot, hindi niyo kami pinabayaan. Tinubos niyo kami, Panginoon Diyos. At nagkaroon ng pagkakataon na kami naman po, Panginoon, ang aming pagsamba, ang paglilingkod namin, bagamat di namin kaya bayaran ang ginawa niyo, ito po ay paraan upang ipakita ang pagpapasalamat namin, Panginoon, sa kabutihan at pag-ibig niyo sa amin. So, umagang ito, Panginoon, igawad po ninyo ang kapayapaan, ang pag-iingat, ang provision, Panginoon, at proteksyon sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Palapan po natin, Panginoon. God bless po. Upo muna tayo para po sa ilang pagbabalita. Sa ating lahat at sa punto naman pong ito ay dadako po tayo sa ating mga announcements. And para po sa ating mga birthday celebrants, nag-celebrate po ng birthday si Ate Grace Largo. Happy birthday po. Ay, oo nga, Grace Malabanan po pala. Next po ay si Ate Ishel Cortez. Happy birthday po. Ganun din po si Ate Kim Siman. Happy birthday, Ate Kim. Next po ay si Ma'am Rina Lina po. Happy birthday din po. And bukas naman po, magsa-celebrate po ng birthday sa Ate Grace Gamo. Happy birthday po. And sa December 19 naman po, magsa-celebrate po si Kuya Sherlan Flores po. Happy birthday po. And sa December 19 din po, anniversary, Michael. Michael and Rina. Happy anniversary po. Next. And ayun po, patuloy po na ine-encourage ang bawat isa na maki-join sa ating mga prayer meetings na ginaganap po every Tuesday dito po sa TMIT Pass every 4:30 p.m. Ganon din po sa St. Vincent Phase 2 Bantilan. Every Wednesday naman po yun, 4:30 p.m. din po. And sa Sitio Calbasante Pass po every Thursday, 4:30 p.m.
And patuloy pa rin pong ginaganap ang ating online prayer fellowship po via messenger group po every Friday, 7 p.m. po. Ganun din po ang ating night of prayer and worship. Every last Friday po yun, 7 to 9 p.m. dito po sa TMIT Pass. And patuloy pong ine-encourage ang bawat kabataan to join our TMI Youth Worship Service po na ginaganap every Saturday po, 3 p.m. dito po sa TMIT Pass. And ayun din po, if free po kayo, patuloy po na ine-encourage ang bawat isa na makiisa po sa ating gawain dito po sa TIPAS National High School. Campus Ministry po na ginaganap every Tuesday, Wednesday, and Thursday po. 12 p.m. to 12:30 p.m. lang po yun. Ayun po, thank you po. And para po sa ating server ay mga fathers po. Thank you po.